At sa pagkakataong ito mga kapatid, ating sasagutin na naman ang matagal ng banat ng INC sa pananampalatayang Katoliko. At kahit matagal ng paulit-ulit nila na banat, alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid, kulang ang kaalaman. So, meron silang mga aklat Katoliko na ginagamit tulad nito, no, na mga aklat Katoliko. At dapat ang mga Katoliko, lalo na mga CFD, ay meron talagang ganitong mga aklat dahil ginagamit ito ng mga ministro para sa pananampalatayang Katoliko kung saan ginagamit nila para pagtsaptsapin, lalo na sa usaping doktrina sa pagsamba ng mga larawan o mga santo. Tulad dito mga kapatid. Aling aklat pa ng Iglesia Katolika ang nagpapatutuon na sa kanila po talagang merong pagsamba na isinasagawa sa mga larawan. Dito po sa kanila paring aklat, sa Early Christian Art, ang sumulat po nito ay isang paring Hiswita, si Edward Sindicos. Sa pahina 151, sa pagkakaliwat na po sa Pilipino ko babasahin. Bilang pagsunod sa iba pang mga tagapagturo, ipinakita din naman ni Tomas Aquinas sa kahangahangang bahagi ng kanyang Summa Theologica ang kanyang pagkaunawa sa di makatwirang bagay ukol sa kulto ng larawan at ang iniuukol na pagsamba. Kapag ang sino man ay bumaling sa larawan, sabi niya, sa dahilang yaon ay isang bagay, maaaring guhit kamay o estatwa, hindi na uukol doon ang pagsamba. Subalit, kung ang sino man ay bumaling doon bilang isang larawan ni Kristo, yaon ay karapat dapat pag-ukulan ng gayunding pagsamba na iniuukol kay Kristo mismo. Yamang si Kristo ay sinamba na may kapakumbabaang pagpipitagan, dapat lamang na ang kanyang larawan man ay marapat sambahin ng may kalakip na kapakumbabaang pagpipitagan. Sa makatwid ay alinsunod mismo sa kanila, kapatid na Edgar, napansin sana ng ating mga taga-subaybay na hindi po mapasusubalian na sa Iglesia Katolika ay talagang may isinasagawang pagsamba sa mga larawan. At yan ay ayon mismo sa kanilang aklat. Dapat lamang anya na ang kanyang larawan, yun daw larawan po ni Kristo, ay marapat sambahin ng may kalakip na kapakumbabaan na may pagpapitagan. Yon ang ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Sa kanilang mga propaganda, sa kanilang programa, at sa kanilang pandoktrina, pinag-chap-chap nila ang mga aklat Katoliko. So, makilang ulit na po mga kapatid na napatunayan natin sa ating pagsagot yung taktika ng Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo sa kanilang paggamit sa mga aklat Katoliko bilang referensya laban sa atin na sa katotohanan ay nagiging diferensya talaga. Bakit? Nakagawian na ng mga ministro ni Felix Manalo dahil yun talaga ang kanilang part sa kanilang pag-aaral sa New Era University na mga hablot ng mga nakasulat sa aklat Katoliko na wala naman sa konteksto. At iginiit nila na ang mga iyon ay mga opisyal aral daw ng simbahang Katoliko. Pero yung mga ginagamit nila, out of context mga kapatid. So kung maalala niyo, ating pinarinig sa inyo yung paggamit nila sa salitang pagsamba, early Christian art. Ito po na binasa. Pero mapansin ninyo mga kapatid, ito talaga ang nakasulat, itinagalog lang ng ministro. No? Itinagalog ng ministro at kung basahin natin, veneration, no? Ito ang mabasa. Following other schoolmen, Thomas also showed in a wonderful section of his Summa Theologica his understanding of the irrational element
in the cult image. An edge veneration. Napansin nyo ba? Veneration. So, tinagalog nila pagsamba. When one turns to an image, he says, insofar as it is a thing either a painting or a statue, it deserves no veneration. But if one turns to it as an image of Christ, it deserves the same reverence as Christ himself. Since Christ is worshipped with humble veneration, it follows that his image too must be worshipped with relatively humble veneration. Yun ang mabasa mga kapatid, no? Humble veneration. Pero anong ginawa ng mga ministro? Sa Tagalog nila, eto mga kapatid. Aling aklat pa ng Iglesia Katolika ang nagpapatutuon na sa kanila po talagang merong pagsamba na isinasagawa sa mga larawan. Dito po sa kanila paring aklat, sa Early Christian Art, ang sumulat po nito ay isang paring Hiswita, si Edward Sindicos. Sa pahina 151, sa pagkakaliwat na po sa Pilipino ko babasahin. Bilang pagsunod sa iba pang mga tagapagturo, ipinakita din naman ni Tomas Aquinas sa kahangahangang bahagi ng kanyang Summa Theologica ang kanyang pagkaunawa sa di makatwirang bagay ukol sa kulto ng larawan at ang iniuukol na pagsamba. Kapag ang sino man ay bumaling sa larawan, sabi niya, sa dahilang yaon ay isang bagay, maaaring guhit kamay o estatwa, hindi nauukol doon ang pagsamba. Subalit, kung ang sino man ay bumaling doon bilang isang larawan ni Kristo, yaon ay karapat dapat pag-ukulan ng gayunding pagsamba na iniuukol kay Kristo mismo. Yamang si Kristo ay sinamba na may kapakumbabaang pagpipitagan, dapat lamang na ang kanyang larawan man ay marapat sambahin ng may kalakip na kapakumbabaang pagpipitagan. Sa makatwid ay alinsunod mismo sa kanila, kapatid na Edgar, napansin sana ng ating mga taga-subaybay na hindi po mapasusubalian na sa Iglesia Katolika ay talagang may isinasagawang pagsamba sa mga larawan. At yan ay ayon mismo sa kanila aklat. Dapat lamang anya na ang kanyang larawan, yun daw larawan po ni Kristo, ay marapat sambahin ng may kalakip na kapakumbabaan na may pagpapitagan. Okay. So, kung mapansin ninyo mga kapatid, lagyan nating kulay pula ang salitang veneration. Ito po, no? Veneration at humble veneration. Kung napansin niyo, ang nakasulat dito mga kapatid, isinalin ng mga ministro ang salitang veneration na pagsamba sa halip na ang veneration ay paggalang. So, sa original na nakasulat sa binasa nila, mabasa talaga, yun, kulay pula. Ipakita natin ulit mga kapatid sa kulay pula, veneration. So ano po ba ang salitang veneration? Honor, respect, paggalang. But in Old English, yun ay worship. So ang salitang worship na una nating tinatalakay mga kapatid na hindi na nangangahulugang pag-Diyos ang salitang worship. Kaya kailangan talagang pag-aralan ang Old English at Old Tagalog para maunawaan ang konteksto. Pero ang tanong, batay sa aklat na ito, ibig po ba sabihin na ang mga imahe ay dinyos na natin? Ano po ba ang layunin kung ituloy lang natin ang pagbasa sa sulat ni St. Thomas de Aquino? Ito po ang mabasa natin mga kapatid. Mabasa natin, pahina 151, Thomas Aquinas produced the summary of the position. He said that the picture could reasonably be employed like books to instruct the uneducated, to remind people
of the mystery of the incarnation and of the example of the saints, and to inspire devotion which arises more easily from what we see than from what we hear. Yun ang layunin para sa imahe. Kaya veneration, ibig sabihin, paggalang. Pero, personal talaga nila, pili talaga nila na isinalin ng Tagalog na ang paggalang na veneration ay pagsamba. Dahil magkakaiba talaga ang veneration sa salitang worship, mga kapatid. Although sa Old English language and even Old Tagalog, ang pagsamba at worship, ginagamit yan noon. Pero, napansin niyo, sinadya talaga ng mga ministro na isalin ang veneration sa salitang pagsamba o worship na hindi naman ang mabasa sa original na aklat. Sa dami ng mga aklat katolikong kanilang binabasa, mga kapatid, o panggamiting referensya, imposibleng hindi alam nila ang pagkakaiba na may tinatawag na theological kahulugan sa pagkakaiba ng salitang honor, respect, veneration, and adoration at worship. Dahil kung ginagamit nila ang mga aklat katoliko, hindi alam nila ang theological explanation ng simbahan kaugnay sa veneration and adoration na may tatlong ore, mga kapatid, yung tinatawag na latria. Yung latria ay pagsamba sa Diyos lamang. Merong tinatawag na hyperdulia na yon ay paggalang sa mahal na Birhen Maria. At ang dulia ay ang paggalang sa mga santo. Kaya mas malawak ang kahulugan sa theological explanation at aral ng simbahan katoliko, mga kapatid, sa salitang veneration at adoration. Pero itong mga ministro ni Felix Manalo, grabe talaga. No? Kahit pa mga aklat katoliko ay ginagamit nila para ang mga inosente ay madaya. Bakit? Ito pa, katekismo. Ginagamit din ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Sa anong paraan? Ito, pakita natin. Munting aklat katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito, katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Abesquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79, pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yan. Sinasamba kita. Ito talaga ang pinakita nila sa kanilang screen, mga kapatid. Basahin natin. Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. Pansinin niyo ito, ha? Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung original talaga na mabasa, meron bang sinasamba kita? Ito po, mga kapatid, pansinin ninyo, ha? Basahin natin. Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus at sa isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna
at saka magdasal ng tatlong ama namin. Sa Santissima Trinidad, sa Diyos Ama, ay hihingi ka ng pananampalataya, 10 ng pag-alala, nang di mo siya malimutan. Sa Diyos Anak ay dadaing ka ng pananalig at pati naman ng bait na ikakilala mo sa Kanya. Ngayon, ang tanong mga mahal na kapatid, nakita niyo ba yung sinabi ng ministro na pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod at sasabihin mong, sinasamba kita. Oh, di po ba? Wala namang mabasang sinasamba kita. Pero, talagang pinagdugtong-dugtong nila mga kapatid para igiit na opisyal na aral ng Simbahang Katoliko na diniyos ng mga Katoliko ang mga larawan ng mga santo. Ginagamit pa nila. Ano pang ginagamit nila mga mahal na kapatid? Sa pagtuligsa sa pananampalatayang Katoliko. Ito. Kaya nga, dapat meron din kayong mga kopyang ito. Siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko ni Father Enrique Demond Isvede. Ito ang ginagamit nila. Pansinin ninyo mga kapatid sa naturang aklat. Ito po ang ginagamit nila. Ayan. Babasahin ko po ang isang aklat Katoliko. Siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko. Ito po ay isinulat ng paring si Enrique Demond. Inilathala ng Catholic Trade School, may imprimu potest at nihil obstat ni Jose Jovellanos, imprimatur ni Jose Bustamante. Babasahin ko po ito dito sa pahina 12. Ito po ang sabi ng pare, hindi po kami. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita, pinupuri Panginoon kong Heso Kristo. Hindi po kami may sabi nun. Sabi ng pare, sa kinagisang relihiyon daw, pag sinasamba nila ang larawan ni Kristo, di sumasamba nga sa larawan. Yan ang ginagamit. So napansin ninyo na itong INC, meron talaga silang sariling researcher na mga aklat at lumang mga aklat. Mahirap na ninyong hanapin itong mga aklat na ito. Ha? Mahirap na talaga niyo hanapin ito. Pero ginagamit nila ito. Na malinaw na sinasabi ng pare, ito ang argumento nila, kitang-kita sa aklat ng Simbahang Katoliko na sinabi ng otoridad Katoliko na sinasamba ninyo ang larawan. Una, yung sinasabi sa referensya na diferensya ang resulta sa kanilang interpretasyon, batay sa nakasulat na ang may akda ay si Father Enrique Demond Isvede, mga kapatid, na sinasamba ang larawan, yun ay tinutukoy mismo yung persona o yung tao na representa sa larawan. At yun ang ating Panginoong Jesucristo na nasa langit ang sinasamba. No? So, yun ang ibig sabihin mga kapatid. At balikan natin dahil ginagamit nila yung mga nakasinulat ng pare sa mga referensya aklat Katoliko na sinasamba ang larawan. Kung pag-aralan natin ang kasaysayan mga kapatid, pag sinasabing samba, worship, sa Old English, kahit sa Old Tagalog mga kapatid, pag sinabing pagsamba o worship, hindi yan nangangahulugang agad na latria. No? Kundi dulya o hyperdulya. Nangangahulugan lang
na pagbigay galang, pagbigay respeto, pagbigay parangal, o pagbigay pugay. Yun ang ibig sabihin na salitang Old Tagalog, lumang Tagalog sa salitang pagsamba. Dahil kung tingnan natin ang Biblia, napakalinaw din sa Biblia. Kahit sa King James Version na gumagamit ng Old English. Ito mabasa natin sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20. And David said to all congregations, now bless the Lord your God, and all the congregation bless the Lord your God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the Lord and the King. Ngayon, dahil sa King James Version, mabasa ang salitang worship the Lord and the King. Ibig ba sabihin na ang hari at ang Diyos ay magkatulad, na sila'y sambahin bilang Diyos? Dahil sa ang dating Biblia, ang salin ay ganito ang mabasa natin, mga kapatid. At sinabi ni David sa buong kapisanan, ngayon, purihin ninyo ang Panginoon niyong Diyos, at ang buong kapisanan ay pumupuri sa Panginoon na Diyos ng kaniyang mga magulang, at iyuyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon at sa hari. Ano daw? Sumamba sa Panginoon at sa hari. Tanong, dahil ba ginamit ang salitang pagsamba, ibig ba sabihin adoration na yan? Hindi, dahil kung tignan natin ang Good News Bible, ang salin diyan sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20 ay ganito. And David commanded the people, praise the Lord your God, and the whole assembly praise the Lord and God of their ancestors, and they bowed low and gave honor to the Lord and also to the King. See? So kung Biblia ang ating gagamitin, mga kapatid, sa iba't ibang salin, diyan malinaw, mga mahal na kapatid, na ang salitang pagsamba ay nangangahulugang paggalang. Dahil sinabi diyan na sambahin ang Panginoon at ang hari. Ibig ba sabihin na ang hari ay kilalanin na ding Diyos? Siyempre hindi. Ang ibig sabihin, sa sinasamba nila ang hari, hindi bilang Diyos, kundi ginagalang, kaya honor. So dito napapasok, mga kapatid, ang ibang kahulugan, ibang meaning sa salitang worship sa Old English. Ito yung pagbibigay respeto. Ito yung pagparangal, pagbibigay pugay, pagbibigay galang o respeto sa hari. So, diyan malalaman natin, mga kapatid, sa bagong translation, sa parihong talata, kung tingnan natin sa Joshua, meron ding salitang worship diyan. Ito, mabasa natin. Joshua chapter 5, verse 14, King James Version. And he said, nay, but as captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him that saith, my Lord, unto his servant. So, ang mabasa diyan, worship. Pero sa parehong talata, ito bang worship na ito, ano ang translation, mga kapatid? Dahil si Joshua nagpatira pa sa lupa. Ano daw? Sumasamba sa harapan ng kapitan sa hukbo ng Panginoon. Ngayon, dahil ang mabasa sa Josue Kapitulo 5:14, si Josue sumasamba sa kapitan ng hukbo ng Panginoon, ibig ba sabihin na diniyos na ni Josue ang kapitan sa hukbo ng Panginoon? Hindi. Ang ibig sabihin, ginagalang niya, nagbigay galang o respeto
sa kataas-taasang kapitan ng hukbo ng Panginoon. Kaya ang translation sa King James Version na worship, pagdating sa New International Version ay ito na ang mabasa. Neither he replied, but as a commander of the army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for this servant? So, reverence ang ginamit. Honor. So, dito pa lang mga kapatid, mag-ingat talaga sa mga aklat na ginagamit nito mga anti-katoliko. Dahil basta lang makagamit sila, makakita sila sa salitang pagsamba sa mga aklat katolikong pinagtagpi-tagpi nila, yon ginagamit nila para makahikayat sa mga miyembrong magiging kaanib nila. So, yung ipinakita nating mga talata, mga kapatid, na direktang sinasabing, sinasamba ang kapwang tao, halimbawa yung kapitan, yung hari. Diyan papasok sa Latin ang kahulugang dulya. At yon ay paggalang, yon ay pagrespeto, yon ay parangal. No? At sa Old English, tinatawag worship. Sa Old Tagalog, pagsamba. Pero mga mahal na kapatid, huwag kayong malito kung sinasabi sa Biblia na sinasamba ang ibang tao, pero ang sinasabi din sa Biblia na Diyos lang ang dapat sambahin dahil hindi iyan nagkukontrahan. Yung salitang pagsamba tulad sa propeta David, si propeta Daniel, sinasamba ni Nabucodonosor, di po ba? Hindi ibig sabihin na diniyos na. Kaya yon, mag-ingat mga kapatid. Yung kanilang argumento na tayo mga Katoliko, maraming mga Diyos, hindi. Ang opisyal nating aral ay ganito. Catechism of the Catholic Church 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Kaya, mga mahal na kapatid, kung nalilito kayo sa aral ng simbahang Katoliko, huwag kayong magtanong sa ibang sekta. Pasok kayo sa punto por punto. Magtanong kayo sa ating mga kapatid na mga CFD para hindi kayo madaya sa mga nagsilitawan ngayon na mga ngaral sa siktang tatag lamang ng tao. Tandaan natin, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Okay? So dito lang tayo, mga kapatid, balik dyan sa inyo, Bro Angel. Praise the Lord, no? Maraming salamat po, no? Una sa Diyos at sa iyo, Bro Wendell, sa napakagandang topic natin, no? So, paalala po sa atin lahat, kapag ikaw ay Katoliko, no? Huwag kang magtanong sa anti-Katoliko dahil iba yung sasagot nila, no? Kasi yun nga ang mahirap minsan, may tanong tayo, no? Tungkol sa aral Katoliko, pero nangyayari sa mga ibang tao, mga Katoliko, nagtatanong pa dun sa kumakalaban sa Katoliko. So, anong sagot ang maasahan natin? So, yun po, paalala po lahat sa atin yan. At
ang napansin ko diyan, Bro Wendell, no, doon sa pag doon sa pagpipreach nila, halos kalahati yata tungkol sa Katoliko, Bro Wendell. Yes, Katoliko talaga. Mula pa noon, Katoliko ang binanata nila at mga aklat Katoliko talaga. Kahit nasa mga opisyal na debate, Katoliko talaga. Narinig nyo ba sa mga ministro na binanatan ang Islam? Wala. Narinig nyo ba na binanatan ng mga ministro ang Satanic Church? Wala. Di ba Satanic Church, meron din silang imahe, si Baphomet. Pero di yan binanatan ng mga ministro ni Felix Manalo. Wala yan sa kanilang pandoktrina. Ang Buddhism, meron din silang imahe. Meron silang Buddha na kung makita natin, si Buddha, kalbo, mataba, malaki ang tiyan, ginawa pang alkansya ng karamihan. Pero tinitira ba yan? Hindi, Katoliko talaga. Bakit Katoliko? Dahil alam natin na Juan Kapitulo 8:44, ang ama ng kasinungalingan ay walang iba kundi ang demonyo. At dahil ang demonyo ang ama ng kasinungalingan, galit ang karamihan sa katotohanan. At kaya, Katoliko ang kanilang pinagtulong-tulungan. May nabasa ako dito, Bro Angel, may nabasa akala ko akong... ba Bible study, pero yung isang talata, tapos maya-maya Katoliko na halos lahat halos lahat ang preaching nila, no? May nabasa ako, hindi. Bro Angel, may nabasa ako dito sa comment, saan daw mabasa ang salitang purgatorio sa Biblia? Di pagbigyan natin muna, no? Purgatorio ang hinahanap, La Sagrada Biblia. Ito po, Biblia. 1 Peter, 1 Pedro 3:19, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. May nabasa tayong purgatorio dyan. Sa Tagalog, kulungan ng mga espiritu. Sige, kung ayaw ninyo ng purgatorio, sa Spanish, nabasa natin ang salitang purgatorio. Sa Tagalog, may nabasa diyang kulungan ng mga espiritu. Sige, ano ang tawag ninyo sa kulungan ng mga espiritu? Kung hindi yan, purgatorio. Okay, balik sa iyo, Bro Angel. To make his message known, he's our